So, this is our example number 4 for shear and moment by area method. The cantilever beam in figure A carries a triangular load, the intensity of which varies from 0 at the left end and to 360 pounds per feet at the right end. In addition, a 100 pounds upward vertical load acts at the free end of the beam. Draw the shear and moment diagram for the beam by area method. Okay. So kung naalala niyo, example rin natin ito sa by equation method. And ayun, isa lang naman yung unknown natin na BV, kaya ang ginawa natin, nag-summation of forces vertical agad tayo para makuha yung unknown na BV. Then nag-moment tayo sa B para makuha yung moment reaction MB sa fixed support natin sa B. Okay? So ngayon, pwede tayo mag-start sa shear and moment diagram. Okay, so shear. So shear at A at left is equals to 0. Shear at A at right is equals to 0. Okay? Plus yung kanyang concentrated load. So plus kasi upward. Upward yung ating 1,000 pounds. So sabihin, positive 1,000 pounds. Then, shear at B left is equals to 1,000 pounds minus yung minus yung ating distributed load kasi downward. So, minus 1/2 of 360 multiplied by 12. That is 1,000 minus 1/2 of 360 multiplied by 12. So, negative 1,160. So, negative 1,160 pounds. And B right is equals to negative 1,160 plus BV. Plus kasi upward yung ating BV. So, 1,160 is equals to 0. Okay. Yan. So dito, 0, then 1,000. Then negative 1,160. Sorry. Yung yung graph, sorry. So dito, ang graph natin is what? Okay, so kailangan natin gumamit na yan, yung kapatid ni Dexter. Si Didi. Sorry. Didi. Yan, so positive, negative, negative, positive. So, ano ba to? Negative kasi downward yung ating load. Then, nagsimula siya sa 0 to 100 to 360. So, increasing. So, negative increasing. Yan, negative increasing. So, pag ganito yung graph natin. Yan. Oops. Yan. Ang pangit ng Yan, okay na yan. Yan. Okay. Yan na. So, anong na-observe ninyo sa shear diagram natin? Nagkaroon tayo ng 0 shear. Okay, so since nagkaroon tayo ng 0 shear, ang mangyayari dyan, andun yung isa sa, or possible na, maximum moment. Or nagkaroon tayo ng changes ng shear from positive to negative shear. So, sabi, ipa-consider natin yung point na yan. Kung nasaan yung ating 0 shear. So, sabi natin ito ay point B. So, point C. Ayan. Okay. Yan siya. So, ngayon, paano tayo makukuha to? Hindi tayo pwede mag-ratio proportion kasi second degree to eh. Anyway, yes, pwede pala to. Kasi di ba? First degree. Tama? Ito na yan is second degree. Kaya nga nagkaroon tayo ng curvature or curve. Okay? Or non-linear curve. Yes, non-linear graph. So ngayon, since second degree to, hindi siya basta-basta pwedeng gamitan ng tawag dito, ratio proportion na direct, kagaya nung sa linear natin. Okay? Kasi second degree na siya. So, pwede yan
ang gagawin natin dyan yung x natin is naka second degree rin. Okay? So, try natin. Though, hindi ako sanay sa ganung process. Iba kasing ginagawa ko rito eh. Pero anyway, try pa rin natin. Yan. So, mangyayari niyan dito, ito yung ating x. So, ito ngayon yan is, yes, hindi pala pwede yan. Kailangan buo. Okay, yung buo na. Okay, ito na siya. Okay, so, gagawin natin dyan is, okay. So, x squared over 1,000 is equals to, okay, 12 squared over yung total nito. Ayan. That is 1,000 plus 1,160. That is 2,160. Therefore, x is equals to x squared over 1,000 is equals to 12 squared over 2,160. Yan. So, in-square na natin yung mga x natin kasi ano na siya naka second degree na tayo. Sorry. Ano pala? Shift calc. Yan. So, 8.165. 8.165 feet. So, kung gagamitin natin dito is yung dito, magiging 12 minus x over 1,160. So, try natin. Magiging itong 1,160. Then, ito nyan is 12 minus x. Try natin kung parehas lang makuha. Ayan. So, mali. Iba yung nakuha niya. Okay. So, may isa pang paraan para makuha yung x natin. Ang gagawin natin, kukunin natin yung shear at C. Dito. Okay. Sa load diagram. So, extend natin tong point C na to. Ayan. So, ito yung ating point C. Then, kukunin natin yung part na to. Okay? So, paano yan? Ito. Okay. Ayan. Tapos then, meron tayong 1,000 pounds. Then, yung ating distance is distance x. Ayan. Okay, then, ito, y na yan. Okay, so yung y natin dapat in terms of x. So, by ratio proportion kasi straight line naman to eh. Linear naman to. So, y over x is equals to 360 over 12. So, ang magiging y natin ngayon is equals to 360 over 12. That is 30. So, 30x. Ayan. Then, kunin natin yung shear natin at C. Ayan. So, VC. So, VC is equals to, sa left section, so, lahat ng upward is positive, lahat ng downward is negative. So, 1,000 minus 1/2 of x multiplied by y, which is 30x. Na kung saan yung ating VC, okay, napatunay naman dito, ang ating shear at C is equals to 0. So, makuha natin yung ating x. Ayan. So, 1,000 minus 1/2 of x times 30x is equals to 0. So, dapat para sa makuha dyan. Okay, so 8.165. Okay, so kayo bahala kung ano yung gusto ninyong gamitin rito. Pero ako kasi, mas sanay ako rito. Ayan. So, nakalimutan ko na yung tawag ito is parang siya, ratio proportion, pero i-square mo lang. Nakalimutan ng tawag eh. Pero anyway, ganito yung tamang pag ratio proportion kapag naka second degree na siya. Okay? Hindi ko lang alam kapag third degree. Kung pwede pa siya kapag third degree. Pero para mas safe kayo, okay? Ito yung gamitin niyo para mas safe. Pupunta lang kayo sa load diagram, okay? Or sa loading diagram. Then, kunin niyo yung point na yon. Then, mamili kayo kung right or, kung left section or right section. Then, ang gawin nyo, kunin nyo yung shear. Then, gawin nyo 0. Then, ang unknown nyo is x. Then, makuha mo na yung, yung value ng x. So, same lang na ako dito. Okay, so nasa sa inyo. Okay, so next. Mag-moment na tayo. So, moment. Okay, so moment at A. So, ang moment A natin is
of course, 0 kasi wala naman tayong concentrated couple dito. Okay? Then, syempre, doon na tayo sa moment at C. Di tayo muna pwedeng dumiretso sa moment at B kasi nagkaroon tayo ng 0 shear dito. Okay, so sa moment at C na tayo. Moment at C is equals to 0. Okay, so ito. Ayan. So, since second degree to, ang gagamitin natin na equation para sa area, ano nga ba yun? That is what? Area is equals to 1 over n plus 1 multiplied by base times height. Okay? So, ito niyan, ang tawag dito kasi is spandrel. Okay? So, sa spandrel kasi, may dalawang part yan. Isang 2/3, isang 1/3. Yan. Oops. Yan yung spandrel natin. So, itong naka-shade ng blue, obviously naman, okay? This is the 1/3. Okay? Then, itong naka-shade ng orange, obvious naman na siya yung nakakuha ng mas malaking area, tama ba? So, ito naman yung ating 2/3. Okay? So, pwede nyo gamitin to. Okay? So, kung hindi man to 1 over n, magiging siyang 2 over n plus 1. Depende kasi yan. Ayan. So, this is 1 over n plus 1. So, since second degree to, so, ano mangyari yan? 1 over 2 plus 1, that is 1/3. So, ito yon yung blue. Pero ang napansin niyo sa graph natin, ano ba to? Ito ay, paganto yung curve niya. Ibig sabihin, paganto. Okay, so, belong siya sa 2/3. So, that is 2 over n plus 1. So, 2/3 of base times height. Okay? So, yan. So, positive yan. So, plus 2/3 of 1,000 times x. Ayan. Okay, so, 0 plus 2/3 of 1,000 multiplied by x. Oops. Ayan, so 5443.311. 5443.311 pounds feet. Okay? So, next, moment at B. So, moment at B is equals to 5443.311, okay, minus this area. Okay, so, ano napansin nyo? Okay, so, ang napansin nyo rito is what? Nasa 1/3 siya, tama ba? So, magiging 1/3 of base times height. So, ang base natin is what? 12 minus x multiplied by what? 1,160. Okay? So, 5443.311 minus 1/3 of 12 minus x times 1,160. Okay? So, 3,960.431. Usog natin. Nasama. Ben. Sama pa. Ayan. Okay. So, 3,960 na. Okay, so, ano pala to? Left. Okay? Kasi meron tayong concentrated, reaction na moment. Okay? So, moment at B, right, is equals to previous moment. So, 3,960.431. Then, yung ating reaction na moment, counterclockwise. So, that is negative what? 3,360 is equals to, so 3,960.431 minus 3,360. Ano nangyari? Okay, may sobrang 600.431, which is, in-expect ko na. Okay? Which is what? Mali. Mali talaga. Sir, bakit po hindi nag-zero? Yan. So, nagkamali dito. Yan. So, talagang minali ko yan, yung solution. Kasi, karaniwan, dyan rin nagkakamali yung mga bata. Okay? So, mali to. Mali ang 1/3 na yan. Okay? Kasi, ang rules sa spandrel, pwede lamang tayong mag 1/3 or 2/3 kapag yung ating spandrel is nag-start dun sa kanyang vertex. Yan.
Kaya nga kanina, yung ating 2/3 of 1,000 multiplied by x is pwedeng gamitan ng 2/3. Okay? Or spandrel. Or parang perfect spandrel kasi nag-start siya sa vertex. Okay? Hanggang dito, sa part na to. Ayan. So, pwede tayong gumamit siya ng 2/3. Ito, saan ba siya nag-start? Sa point na to, sa point C. Ayan, dito siya nag-start, sa point C. Ibig sabihin, since hindi yan nag-start sa point C, anong indication nun? Ibig sabihin, hindi siya spandrel, mali. Okay? Ang indication nun, since nag-start siya sa point C, siya ay what? Part of the spandrel. Okay? Hindi siya buo. Pero, part siya ng spandrel. Okay, so paano natin makukuha yung area? Kailangan natin kunin yung buong spandrel, saka tayo magmaminus sa mga area para makuha tong area na to. Yan. So, ito yung medyo complicated solution kapag area method. Yan. So, kapag kasi yung ating load is triangular, expect mo na yan na magiging second degree. Ibig sabihin, spandrel. So, ito yung nagiging complication sa area method na nahihirapan yung mga bata na kunin yung area. Kasi, ang ginagawa niya kagad, since na-curve to, 1/3 agad siya. Since na-curve to, 2/3 agad siya. Hindi man lang nila muna inaaral kung saan nag-start yung ating spandrel. Okay, so, spandrel pa rin to, pero part lang siya ng spandrel. Ito kasi, nag-start na siya sa vertex, kaya pwede natin gamitin dito yung 2/3. Okay? So, anong gagawin natin dito sa, sa part na to? So, consider natin to as, area. Okay, area 1. Yan. Okay. Then, ang gagawin natin, kukunin natin yung malaking spandrel kung saan siya, kung saan talaga siya nakapart. Okay? Or kung saan talaga siya nakalagay. Okay? So, saan siya nakalagay? Sa malaking 1/3. Yan. So, dito yan. Ayan. Okay? Yan siya. Ayan, Yan. So, dito sa malaking 1/3 na siya, sa 1/3 na to, siya nakalagay. Kaya nga sinabi ko sa inyo kanina, this is just a part of a bigger spandrel. And, syempre, tama naman tayo sa 1/3 kaso hindi nga lang siya perfect spandrel. Okay, yung 1/3 na tinutukoy natin is itong buo. Yan. Okay? So, ang gawin natin, kukunin natin itong buong, area na to, saka natin i-minus yung area na to. Ayan. Okay? So, itong area na to, pwede tayong gumamit dito ng 1/3. Bakit? Kasi, nag-start siya sa vertex Ayan. So, tawagin natin to as area 2. Then, ito naman, anong area to? Rectangle lang naman to, tama? So, since rectangle lang to, napakadali lang nito. Okay? So, ito ngayon yan is area 3. So, ngayon, mali to. Okay? So, mangyari niyan, ito niyan is MBL, left, okay? So, previous moment. So, 5,443.311. Okay? Tapos, minus area 1. Yan. So, ngayon, kailangan natin kunin yung area 1. So, ito, lipat natin dito. Saan kaya? Kasya dito Ayan. Hindi, mas maganda rito na lang. Kasi dito yung X Ayan. Okay. Then ito, lipat natin dito. Oops. Ayan. Okay, so kunin natin yung area 1 natin. Okay, so area 1 is equals to, kunin natin yung buong area ng spandrel, that is 1/3 of base. Ang base natin is 12 feet. Ang height natin is ito, yung buo. Okay, so 1,000 plus 1,160, that is 2,160. Okay, then i-minus natin yung area 2. Ang area 2 natin is 1/3 of base times height. Ang base niya is x. Okay, so 1/3 of x.
then multiplied by 1,000. Then, area 3, rectangle, that is what? Base times height. Ang base niya is 12 minus x. Okay, ito yung base niya. Yan, 12 minus x, okay? Multiplied by height. Anong height niya? 1,000. Okay? So, ito yung ating area 1. So, 1/3 of 12 multiplied by 2,160 minus 1/3 of x multiplied by 1,000 minus 12 minus x times 1,000. Ayan. Ayan. So, 2083. So, 2083.311. Okay. And this is what? Pounds feet. Siyempre, ano yun eh. Galing sa shear yan. Then, convert natin into area. Ang makukuha natin dun is what? Pounds feet. Okay? So, ito na. So, makukuha natin MBL. So, 5443.311 minus area 1. 2083.311. Okay, so, ayan. 3360. So, 3360 pounds feet. So, next, MB right. So, 3360. Then, yung ating moment reaction, that is counterclockwise. So, that is negative, what? 3,360 is equals to 0. Ayan, nag-0 na yung ating moment diagram. So, i-graph na natin. Okay. Ayan. So, 0 yung ating moment at A. Teka lang, ito yung ating shear. Ito yung ating moment. Ayan. Wait. I-move natin. Ayan. So, 0 yung ating moment at A. Okay. Then, sa point C na tayo. Ito. Ayan. So, 0, then 5433. Ayan. So, 5443.311. Then, NBL. Ito. 3,360. Then, MB right, 0. Then, graph ulit natin to, yung ating moment diagram. Ano to? Positive, kasi nasa positive side of the beam. Then, this is negative. So, this is positive what? 1,000 to 0. That is what? Positive decreasing. So, positive decreasing. So, ito yung ating graph. Yan. Okay? Pangit. Ayan. Then, ito. This is what? Negative. So, nag-start siya sa 0 to 1,160. So, negative increasing. So, negative increasing. Negative increasing. Yan. Then, 0. Ayan. So, kung i-check nyo to sa example natin sa by equation, okay, parehas na parehas lang yung nakuha natin na sagot and parehas lang din yung nakuha natin na shear and moment diagram. Okay? So, ayan. So, ito yung medyo pwede magkamali yung mga estudyante sa pagkuha ng shear and moment diagram. Syempre, kung ang ginagamit ninyo is area method dito, kuwari, quiz ninyo, pinapagamit sa inyo is area method, ito lang yung pwedeng, ewan ko lang kung meron pang ibang solution, pero alam ko ito lang eh. Anyway, di ko alam sa iba. Pero kasi, kung by area method, ibig sabihin, dapat in terms of area rin yung solution mo. Ayan. Kaya, ito yung tamang solution para sa area method. Though, do sa by equation, hindi na natin kailangan gawin to eh. Kasi, sa by equation, kasi kinuha na natin yung equation ng ating shear and moment from point A to point B. Kaya nga, sabi ko sa inyo, mas convenient na gamitin yung by equation. Kasi yung by equation, nakuha na natin yung equation natin na pwede natin gamitin para makuha lahat ng shear at any point. Okay? Or at any x distance. So, yun yung kagandahan naman ng by equation method. Okay? Ang kagandahan lang naman ng area method is madali siyang gawin. Okay? Ayan. So, ito. Yes, pala siya? Cantilever. Ayan. So, positive bending siya, eh. So, since positive bending siya, sabihin, dapat magi-smile yan. Ayan.
So, ano yung nag-cause sa kanya ng positive bending? Itong 1,000 pounds. Ayan, so, pag ganyan siya. Ayan. Okay? Ayan siya. Okay, yung nag-cause ng bending sa kanya or positive bending is itong 1,000 pounds. Pag ganyan. Though, meron tayong 360 pounds per feet na magkakos ng negative bending sa ating beam, mas malakas pa rin yung moment effect ng ating 1,000 pounds. Kaya nag-bending siya ng paganyan. Okay, syempre to yung ating 360 pounds is medyo tumutulok ng ganyan. Okay? Ayan. So ngayon, bakit hindi nag-fail yung ating 1,000 yung ating beam? Kasi kung napapansin nyo, hindi kaya ng 360 pounds per feet yung 1,000 pounds. Okay? So obvious naman, positive lahat ng bending. So ibig sabihin, sumobra tayo ng sumobra tayo ng moment na 3,360. So sino ngayon yung nag-resist sa bending na to? Yung reaction natin. Ayan. Yung support natin yung nag-resist ng bending moment na sumobra na 3,360. So, ang sagot nun, kahit na magkaroon tayo ng sobra na 3,360 dito, ang sasagot nun is yung reaction. Yan, dapat pula. Yan, ang sasagot nun is yung reaction natin na 3,360. Okay? So, ayan. So, mas lalong lumilinaw sa inyo kung paano nga ba nangyari yung ating reaction and yung relationship ng ating shear diagram sa moment diagram. Okay, so this is our example number 4 for shear and moment by area method.